Samantala, muling iginiit ng pamunuan ng GMA7 na nilabag ng kapuso talent na si Sara Labati ang kanyang kontrata sa network. Naghahanda na po ang GMA Network sa pagsasampa ng reklamo laban kay Sara matapos ang investigasyon tungkol sa pagwo-walkout niya sa taping ng Indio. Narito ang report. Tinugunan ng GMA Network ang lahat ng isyong pinalutang ni Sara Labati na nagsimula sa mga posts niya sa Twitter. Naninindigan ng network na nilabag ni Sara Labati ang kanyang kontrata. Ang kontrata ni Sara sa GMA Network ay epektibo hanggang February 21, 2015. Walang probisyon ang kontrata para sa leave of absence. Ang anumang leave ay dapat na pagkasunduan ng network at ni Sara. Sa makatuwid, ang desisyong ginawa ni Sara na mag-leave ng walang pahintulot ay paglabag sa kanyang kontrata. Dagdag pa rito ang inihayag niyang pagbiyahe sa Switzerland nang wala ring pahintulot ay dagdag pang paglabag sa kanyang kontrata. Kahit pa hindi pinayagan ang kanyang leave, hindi na tinutupad ni Sara ang kanyang commitment sa network kabilang ang kanyang paglabas sa Party Pilipinas. Sa kanyang kontrata, malinaw na nakasaad na dapat gampanan ang papel na ibibigay sa kanya sa mga programs, projects at events at tapat na tuparin agad ang lahat ng engagements, booking na ikinontrata sa kanya ng GMA. Hinihingi ni Sara na pakawalan na siya sa kanyang kontrata sa GMA Artist Center o GMAAC. Ang GMAAC ay walang legal personality na hiwalay sa network at ang kontrata ni Sara ay sa GMA Network at hindi sa GMAAC. Sa parehong paraan ang isang kontrata ay nangangailangan ng pagpayag ng dalawang partido. Hindi rin maaaring mapawalang bisa ang kontrata batay sa desisyon ni Sara lamang. Para sa anumang paglabag sa kontrata si GMA, nakasaad sa kanyang kontrata na kung may paglabag na nagawa ang artista, maaaring bawiin ng GMA ang liquidated damages mula sa artista sa halagang katumbas ng doble ng kanyang minimum guarantee, bukod pa sa ibang hakbang na maaaring gawin ng network. Sa issue naman ang sinasabi ni Sara na referral na ginawa ng ilang network executives sa Icons Management. Inuulit ng network na hindi nito binigyan ng pahintulot ang co-management contract sa Icons Management. Inaksyonan na ito ng network at pinatawan ng parusa ang mga executives na napatunayang may paglabag. Walang nakitang pruweba ang network na nagkaroon ng under-the-table deal ang GMAAC at Icons Management. Maigpit na pinatutupad ng network ang pulisiyang nagbabawal at nagpaparusa sa anumang under-the-table deal sa pagitan ng executives at empleyado nito at iba pang may transaksyon sa network. Kung mapapatunayan ni Sara ang mga bintang niya laban sa Icons at GMAAC, hindi lang ihihinto ng network ang pakikipag-ugnayan sa Icons. Parurusahan pa nito ang mga mapapatunayang sangkot sa anomalya. Sinabi rin ni Sara na hindi patas umano ang pagtrato ng network sa mga talents na hindi hawak na Icons tulad niya. Sagot ng GMA, ang malaking pinuhunan ng network kay Sara ay patunay ni hindi totoo ang bintang na ito. Higit pa sa pagiging homegrown exclusive talent ng GMA si Sara na dinevelop, sinanay at pinromote, siya rin ay isa sa priority stars ng network. Ang mga GMA artists tulad ni Martin Rivera, Dingdong Dantes, Heart Evangelista at iba pang malalaking artista na hindi talents ng Icons ay hindi nagrereklamo sa pagtrato sa kanila ng network. Pinunto din ng network na matapos itong hingin kay Sara na kanselahin ang kanyang illegal co-management contract sa Royal Era Entertainment and Artist Management ni Annabel Rama, ang nanay ng kanyang boyfriend na si Richard Gutierrez, saka lamang nagdesisyon si Sara na mag 1-month leave of absence at nagsimulang magreklamo tungkol sa GMAAC. Ang co-management contract na ito ay paglabag sa exclusive terms ng kontrata ni Sara sa network. Kung hindi nila ito kinansila, walang magagawa ang GMA Network kung hindi idemanda si Sara at ang Royal Era Entertainment. Nag-tweet din si Sara na hindi pa siya umano binabayaran ng GMA para sa pelikulang Basement kahit natapos na ang shooting nito. Kinausap daw ng kanyang ina ang kanyang handler tungkol dito pero wala umano silang nakuhang tugon. Ayon sa GMA, nilinaw kay Sara sa simula pa lang na ang kanyang talent fee ay ibibigay pagkatapos ng filming. Ang kontrata ay pinadala sa kanya noong October, pero nakabakasyon siya noon at naibalik lamang niya ang pirmadong kontrata sa GMA Films noong December 14, 2012. Inabutan ito ng year-end cut-off ng network para sa payment processing at ang mga request na natanggap matapos ng December 10 cut-off ay mababayaran lamang pagsapit ng January 11, 2013. Gayunpaman, bilang special concession, ang cheque ni Sara ay inilabas noong January 4, 2013. Ang pagkaantala sa processing of payment ay dahil na rin kay Sara dahil hindi niya ibinalik agad ang pirmadong kontrata sa GMA Films. Inakusahan din ni Sara ang GMA ng pagiging one-sided. Sabi ng GMA, wala itong katotohanan. Kinontak ng researcher ng Hot TV ang handler ni Sara na si Monica Carla Sevillano na nakipag-coordinate naman kay Sara para makuha ang kanyang panig bago umere ang istorya. Iyon nga lamang, hindi nakatanggap ang Hot TV ng anumang tugon mula kay Sara. Natapos na ng GMA Network ang investigasyon nito sa walkout incident ni Sara sa taping ng Indio, ang bagong primetime program ng network.
Base sa investigasyon, nag-walkout si Sara sa taping ng walang katanggap-tanggap na rason at sa instruction lamang ni Annabel Rama na noon ay kanyang illegal na kinuha bilang co-manager. Sa kanyang naunang tweet, sinabi ni Sara na kailangan niyang umalis ng taping sa Subic upang makaabot sa 8 a.m. call time ng Eat Bulaga na ibinok ng GMA Artist Center. Hindi raw siya nag-walkout. Pinayagan daw siyang umalis ng mga producer. Sabi ng network, napag-alaman sa isinagawang investigasyon na walang alam ang GMAAC na anumang booking para kay Sara sa Eat Bulaga nung araw na iyon. Nakumpirma sa records nito na ang nag-iisang schedule ng GMAAC para kay Sara sa araw na iyon ay isang technical rehearsal para sa Party Pilipinas ng 4 p.m. At napag-alaman din na lumabas si Sara sa Eat Bulaga noon lamang November 24, 2 linggo matapos ang walkout incident. Hindi rin pinayagan ng mga producer ng Indio si Sara na umalis ng maaga. Taliwas sa kanyang mga tweet, kinumbinsi daw ng producer si Sara na huwag umalis at tapusin ang kanyang mga eksena. Pero hindi sila nito pinakinggan. Napilitan tuloy ang production team na i-pack up ang taping at nagresulta sa dagdag gastos para sa programa. Inendorso na ng network ang usapin sa Belo, Gozon, Elma, Parel, Asuncion and Lucila Law Firm para sa pagsasampa ng reklamo laban kay Sara upang malaman kung sino ang tama, sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Pag naisampa na ang kaso sa korte, hindi na magbibigay ng komento sa publiko ang network, maliban sa pleadings na isusumite sa korte bilang pagtupad sa rule on sub judice upang maiwasang maimpluwensyahan ng korte sa gagawin nitong desisyon. Naglabas din po ng bagong pahayag si Sara Labati kaugnay sa issue sa pamamagitan ng Twitter. Ayon kay Sara, siya dapat ang magsampa ng kaso laban sa GMA Artist Center dahil hindi pa raw siya bayad sa 2 pelikulang ginawa niya, gayon din daw sa ilan pang guesting at out-of-town shows mula pa 2010. May hawak daw siyang mga dokumento at pruweba.